recently may binanggit po si Mayor Baste Duterte na parang lenient daw po ang Marcos administration towards criminal, kaya parang hindi raw po natatakot ngayon yung mga criminals na gumawa ng mga criminal activity, and binanggit niya rin na parang encouraging daw po na nakikita ng mga criminal na hindi stricto yung presidente pagdating sa peace and order. Reaction po ng Palace. Ang tanong natin, saan niya ba nakuha ang mga data, yung mga facts na binabanggit niya, na lenient ang bagong pamahalaan o ang kasalukuyang administrasyon patungkol sa paggawa ng krimen. Sinabi na po natin ito. Panahon po ni dating Pangulong Duterte, mas mataas po ang crime rate kung ikukumpara po sa panahon ng kasalukuyang administrasyon. Yan po ay base sa statistics. Siguro po bago po magbintang at magparatang, si Mayor Baste patungkol sa di umanong leniency ng Pangulo ng kasalukuyang administrasyon patungkol sa pagsasagawa ng krimen. Tignan niya po muna at araling mabuti, makipag-usap sa mga abogado para malaman kung ano ang totoong records. Mas mataas po ang crime rate sa panahon ng kanyang ama. So ayun mga kababayan, no, may pahayag ulit dito si Yusek Castro mga kababayan, nung tinanong ng media about dun sa mga naunang statement ni Mayor Baste Duterte noong mga nakaraang araw na yun nga hindi takot yung mga kriminal na gumawa ng hindi maganda dahil yung gobyerno ngayon ay hindi masyadong stricto, no? Parang hindi sila takot gumawa ng masama kasi yung gobyerno natin parang malumanay, hindi stricto. Kaya sabi ni Yusek Clear, mas marami daw krimen ang nangyari nung panahon ni PRRD mga kababayan, at sinabihan niya pa na dapat magtanong or makikipag-usap si Mayor Baste Duterte sa mga abogado. Yan, tama po ba mga kababayan? Sa abogado siya dapat, si Mayor Duterte, si Mayor Baste Duterte, sa abogado siya dapat magtanong kung about dun sa mga kaso daw, no, na mga crime rate ngayon. Di ba dapat sa PNP siya magtanong or kumuha ng records kasi sila yung may data kung or yung statistics, no, ng crime rate dito sa Pilipinas ngayon. Sa PNP meron silang record niyan. Tama ba mga kababayan? Or tama siya? President inspected the Cabacan Santa Maria Bridge po at nasabi nga po na may flaw. Ano po, moving forward, ano po yung gagawin natin sa mga ganitong proyekto para hindi na po maulit? Unang-una po, nabanggit na po ni Pangulo, binisita niya po, na nagkaroon po talaga ng problema sa design. Ang sinabi niya po, tinanong din po, kung meron bang people will be held liable on this. Ang sabi din po niya ay wag muna or hindi muna tayo magbe-blame if i-fix natin ang problema. Pero sa dulo, sinabi pa rin po niya na yung dapat managot. Yun po, ang unang-una po syempre gagawin ng administrasyon, imbestigahan po ito. Imbestigahan mula lang ito ay magkaroon ng design up to the time kung bakit pa ito itinuloy kung hindi na magandang i-design noong 2014. Bakit tinapos pa ito sa panahon ni dating Pangulong Duterte at sinasabi pa nilang Duterte legacy ito? Hindi lamang po dun hihinto. Kung may liability rin po ang sino man sa kasalukuyang administrasyon, dapat din po managot. Pero yan po ay iimbestigahan kung mayroon bang pinagkakitaan dito, not once, not twice, but many times. Aalamin po ito ng Pangulo. Aalamin po ito sa pamamagitan po ng pag-iimbestiga. At maganda rin po na maisbigay nating suggestion at malamang po din yan ang gagawin ng administrasyon. I-inspect po hanggat maaari. Lahat po with the help of DPWH, with the help of LGUs, lahat po ng mga tulay. Lalo-lalo na po yung naisagawa sa panahon ni dating Pangulong Duterte dahil hindi po natin alam kung nagiging under-design din po siya. Kailangan po lahat, hanggat maaari, ay ma-inspect. At isa pa mga kababayan, no, sinabi ni Yusek Castro na ipapa-inspect niya lahat ng mga tulay na nagawa under the Duterte administration para makita daw baka daw merong under-design or mali ang design. Ayun, so papa-inspect na po nila mga kababayan. No, sige, try nyo po, gawin nyo po yan, ipa-inspect nyo lahat kasi nung
nung panahon ni PRRD yung secretary ng DPWH, si Mark Villar, na kakampi naman ngayon ng administration. Malacanang said they will follow whatever the Supreme Court says on the PhilHealth issue. But what I'd like to know is what is the position of Malacanang regarding the setbacks that they have been receiving regarding the PhilHealth issue in the Supreme Court? Actually, later I will be having a meeting with the PhilHealth representatives so that I will be made aware of all the facts and details of this so that we can also tell to the people what really happened. So we have to explain to the Filipino people what really happened. Is it illegal? Is it legal? Is it based on the law? And then I will tell you what are the things that we will be talking this afternoon. Maybe tomorrow. Follow-up lang. Yeah. Follow-up lang. Yes, sir. If ever is Malacanang willing to give back the 60 billion that's being talked about in the PhilHealth issue? Whatever the Supreme Court will ask of the government to do, we will comply. Si Senate President Escudero, binanggit niya po na aside from Pogo ban, bukas po ba yung palasyo regarding naman sa Pigo ban, or Philippine Inland Gaming? Kasi ang binabanggit niya po ay mas biktima daw po yung mga Pilipino dito sa online o sa local online gambling. Bukas po ba yung palasyo na i-ban din po yung Pigo? Okay, as of now, napag-aralan po, well, anyway, continuing study po, ang ginagawa natin patungkol po sa Pigo. Okay, pinagkumpara po ngayon kung ano yung nangyari sa Pogo at saka sa Pigo. Sa Pogo, kaya po siya na-ban, total ban, dahil marami pong nangyayaring krimen because of the Pogo. Pero as of now, lumalabas po sa pag-aaral ay hindi po ito nagkikreate o nakakagawa ng krimen. Hindi siya nagiging cause or hindi siya yung nagiging dahilan, yung Pigo, para magkagawa ng krimen. Siguro kung meron pong mga statistics or data, mas maganda pong ipasa po sa amin yan para makonsider po yan kung kinakailangang i-ban din po ang Pigo. Pero maliban po dyan, ang Pogo po, ang hinahire po nila karaniwan ay mga foreigners. Samantalang sa Pigo po, ang sinasabi po rito, 90% Filipinos ang nagtatrabaho. And yung Pogo po, kapag sila nag-a-advertise, labas po ang pera. Pero ang mga Pigos po, kapag they spend marketing advertisement, no? Yung marketing money in the Philippines, pasok po yan sa Pilipinas. And yung Pogo po, mapapansin natin, hindi po siya, nagkaroon man ng magandang pagbabayad ng tax, pero hindi po lahat. Dahil sabi nga natin, kapag may binigyan ng isang license, minsan nakakaroon ng sub-licensees. Yung 10 na yun, hindi nagbabayad ng tax. So, nananakawan po ang Pilipinas ng mga Pogo. Samantalang sa Pigo po, nagbibigay rin po siya ng napakalaking tax sa atin. Well, anyway, kung mangyayari ulit, yung nangyari sa Pogo, dito sa Pigo, hindi po mag-aatubili ang Pangulo na magkaroon din po ng total ban sa Pigo. Pero syempre, kailanganin po natin ng data patungkol dito. Isa pa mga kababayan, yung topic nila ngayon itong Pigo, no, or Philippine Inland Gaming Operation. Ito po yung kapalit ng Pogo mga kababayan. So totally tinanggal nila yung Pogo, pero pinalit naman nila itong Pigo or Philippine Inland Gaming Operation mga kababayan. So sabi niya ay hindi naman ito nagkukos ng problema ng crime, no, hindi ito makagawa ng krimen daw, sabi, unlike doon sa Pogo. So, tingnan lang natin mga kababayan kung ano pong kinahinatnan itong kanilang bagong pinalit, no, or ipinalit doon sa Pogo. Ito yung Pigo. Si Senator Chis Escudero, meron na pong pahayag dito, no, parang umalma po siya dito mga kababayan sa Pigo. So, ano pong opinion yung mga kababayan? Please comment down below po dito sa ating comment section. Maraming salamat. God bless po sa ating lahat.